Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Kiko Barsaga, natagpo ang tanga. Bakit naman? Kayo talaga, oh. Bakit naman natagpo ang tanga itong si Kiko Barsaga? Grabe naman kayo kay Kiko Barsaga, ha? Kasi dito mga babayan, makikita natin dito sa may post eh. Ayan, no? Naka-screenshot. Congressman Kiko Barsaga. No? Sabi po niya dito, talino talaga ng PNP. Alam nang nasa ibang bansa si Saldico, tapos pinuntahan pa sa kondo niya sa BGC. Well, tama naman siya dito, mga babayan, no? Si Kiko Barsaga. 'Di ba? Alam na nasa ibang bansa etong si Saldico, no? Tapos pinuntahan pa ng PNP. No? Yung pong kondo ni Saldico diyan po sa BGC at saka doon sa Pasig, mga babayan. No? So paano naman naging tanga si Kiko Barsaga diyan? Ha? Alamin natin yan mamaya mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At palagi natin sinasabi, no, 1 view, 1 like po sana sa ating video para mas marami pong makapanood ng ating video. Maraming salamat. Okay, so ngayon alamin natin, no, paano naman naging tanga etong si Kiko Barsaga. No, titignan natin, may punto naman siya, oh, tama naman talaga. 'Di ba? Na eto nga pong PNP, bakit nga naman kayo nagpunta sa kondo? No, neto nga si Saldico, alam niyo na nga naman na wala po siya dito sa Pilipinas, 'di ba? Ito kasi yung balita na yan, mga kababayan, na kung saan eto nga pong PNP nagpunta dito sa mga bahay ni Saldico, no, at dinala po, no, yung mga warrant o isinilbi yung warrant, at isa na nga po dito ay etong bahay niya sa Pasig, no. Sabihin natin etong sa Pasig, mga babayan, ha. O panoorin natin yung balita. Kayo talaga, bakit kayo pumunta ng Pasig wala si Saldico diyan? Ha? Natatakpan ng puting lona ang buong pako ng bahay na ito ni dating Congressman Saldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Sa kalsada naman sa labas lang ng gate, nakalapag ang ilang kahon at bag. Ipinakita ng abogado ni Ko sa mga pulis ang lamang mga relo ng isang kahon. Ang iba, hindi na binuksan. Nagtungo roon ang NBI at PNP-CIDG bago magtanghali para isilbi ang arrest warrant laban kay Ko. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan. Oh, bakit nyo dyan inisyu yung warrant of arrest? Wala si Saldico dyan. Kaya kayo napupulaan ni Barsaga 5th, 6th, tsaka 7th Division. For malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019. Against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest, any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Okay, so yan mga babayan, na isinerve yung warrant of arrest kay Saldico. No? Eto po, bakit naging natagpuan tanga naman etong si Kiko Barsaga? Eto po kasi yan, mga babayan. Actually, hindi lang yan, no? Meron pa dito isang post, no, na sinagot din siya ng isang attorney, mga babayan. Pero ito muna, no? Sabi nga dito sa post na to, no, Dear Congressman Kiko Barsaga, sabi dito, grabe ka, sa dami ng satsat mo, nakalimutan mo na yata na public official ka. Kung gaano ka kadalas magngaw-ngaw, ganoon ka rin kadalas magpakita na hindi mo naiintindihan ang pinaka-basic sa legal process. Nakakahiya ka. Ipaliwanag ko slowly kasi mukhang kailangan mo. Okay?
So, sabi dito, kapag may warrant of arrest, may obligasyon ng PNP. Yes, obligation. Hindi suggestion na iserve ito sa last known address ng akusado. No? Obligasyon daw po yan ng PNP, mga kababayan. Hindi yan pwede i-script, oh. Legal requirements yan, protocol yan, sabi dito. Hindi yan pwede i-skip dahil lang may politiko na kagaya mo na hindi marunong sa mga procedure. Ginagawa ng PNP yan kahit alam nilang wala doon ang akusado because the law requires the return of warrant. Okay? Yan daw po ay nasa batas, mga babayan. Dahil dito, mapapatunayan nila sa korte na sinubukan nilang hulihin ang akusado. Sumunod sila sa due process. May basihan ang susunod na legal escalation. Yun naman pala. Kaya nagbukang tanga etong si Kiko Barsaga. Kasi sinasabi dito no, na walang alam si Kiko Barsaga no, sa mga legal legal na alituntunin, mga babayan. Mga protocol. No, walang kasi sabi nga dito, ngaw-ngaw lang daw ng ngaw-ngaw etong si Kiko Barsaga. Nakikita naman natin, di ba? Pero ito ang part na obviously hindi mo na gets dahil nga na-serve ang warrant sa last known address ni Saldico. Maja-justify na ngayon na he is evading an arrest. So dahil dyan, pwede nang ideklara na fugitive ang status niya. Yung pala yun. At doon na magiging clear ang next steps. Baka dito ka na malito, pero here, let me help. Dahil kumpleto ang dokumentasyon ng PNP, maaari nang gawin ng mga otoridad ang mga susunod na legal. Lahat may proseso. No, ito yung inaano nila eh. Lagi nilang pinupunto, mga babayan. No? Na na wala daw sa legal na proseso ang kanilang ginagawa. Kagaya ng paghuli kay Duterte, mga babayan. 'Di ba? No, wala daw hindi daw legal yung paghuli kay Duterte, mga babayan. Wala daw due process, mga babayan. Yung po ba mga namatay sa war on drugs, may due process po ba yun? Dahil daw kompleto na yung dokumentasyon ng PNP, ito naman ang pwedeng mangyari. I-activate ang manhunt at i-coordinate ang intel units. Makipag-ugnayan ng PNP, NBI at Immigration para sa tracing. Humiling ng hold departure order mula sa korte, mag-request ng passport cancellation, at kung nasa abroad, simulan ng extradition process kung may treaty at kung mag-comply ang requirements. Lahat yan totoo. Lahat yan legal. Kung ito nga yung hindi alam ni Barsaga, mga babayan, no? Wala dyan ang level ng utak mo kasi trabaho nila yan, hindi sa'yo. Aray ko. No, aray ko. Ang sakit nun. Ha? Kaya Kiko Barsaga, before ka magsalita na para bang ikaw ang walking moral authority ng Pilipinas, sana man lang nag-aaral ka muna kasi nakakahiya ka na. Nakakahiya sa constituents mo. Representative ka pero halos hindi mo ma-represent ang basic facts. Sa totoo lang, nangingibabaw ang pagka-ignorante mo sa public service and sa batas at mga protocol kaya tumupad sa mandato mo. Kaysa tumupad sa mandato mo. Mahiya ka naman. Pinapasahod ka ng taong bayan. Dasmariñas deserves better than a congressman na mas expert pa sa pagiging chismos. Chismoso siguro to kaysa gampanan ang mandato. Grabe, no? Yun po yung dito. No, yun po ang explanation, no. Dahil diyan makikita ang nabobo ang ulol. Step yan para sa mga susunod na hakbang na gagawin. Nakakahiya ang tangan ng impaktong baliw. Ito pa isang explanation, mga babayan, no? At sabi dito, binanatan nga po ni Kiko Barsaga ang PNP sa paghain ng warrant kay Saldico. Legal expert, rumespak sa issue. No? Sabi dito, mga babayan,
Barsaga mangmang sa legal procedure. Yun nga po, talino talaga ng PNP, alam nang nasa ibang bansa si Saldico, pinuntahan pa ang kondo niya sa BGC. Okay? So, pagsunod sa protocol ang ginawa ng pulisya, obligado silang puntahan at subukang isilbi sa last known address ng akusado. Hindi maaaring ibase ang kanilang operasyon sa chismis o social media post lang. Ang naturang attempt service ay magsisilbing matibay na record para sa mga susunod na legal na hakbang tulad ng immigration lookout, hold departure order o extradition. In-explain na po ng abogado, mga kababayan, ni Attorney Reyes Del Rosario. Nagmukhang tanga talaga dito. Etong si Barsaga. Naging usap-usapan online ang Facebook post ni Congressman Barsaga. Yun nga, yun tungkol sa PNP. At sabi dito, agad naman itong sinagot ng legal expert na si Attorney Reyes Del Rosario na nagpapaliwanag na legally correct. Tama daw, mga babayan. Legal na tama. At naaayon sa tamang proseso ang ginawa ng PNP Taguig. Nilinaw ng abogado na kapag naglabas ng warrant ang korte, obligado ang law enforcement na puntahan at subukang isilbi ito sa last known address ng akusado. Okay? So, binigyan din ni Del Rosario na hindi maaaring ibase ng pulisya ang kanilang operasyon sa mga chismis, travel rumors o social media post lamang. Kailangan umano ng opisyal na kumpirmasyon kadalasan mula sa Bureau of Immigration bago formal na kilalaning wala sa bansa ang isang individual. Hanggat wala nito, ituturing silang nasa loob pa rin ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Dagdag pa na abogado, ang ginawang ito ng mga otoridad ay bahagi ng tinatawag na due diligence. Kung sakaling makumpirma mang nasa abroad nga si Ko, ang naturang attempted service ay magsisilbing matibay na record para sa mga susunod na legal na hakbang tulad ng immigration lookout, hold departure order at extradition. Yan po yun, mga babayan. Kaya dito sinasabi na etong si Barsaga natagpo ang tanga. Nagmukha raw siyang tanga, mga babayan. Sabi nga dito, the educational background of Kiko Barsaga, the current representative for Cavite's 4th District, is that he is a college dropout. Dropout ka pala. Who pursued a political science degree at the De La Salle University, DASMA. He has also stated plans to potentially enroll in a veterinary course in the future. Tragis ka. Mag-veterinaryo ka na lang. Mag-veterinaryo ka na lang. Ay, nako. Alam nyo, sabi nga, nanalo lang ito dahil doon sa apelido niya at sa mga magulang niya. Pero kung tutusin, hindi talaga ito mananalo, mga kababayan. Ano masasabi po ninyo dyan, mga kababayan, I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.